Kamusta mga tol? O ito naman, Oklahoma City Thunder official roster. Lumakas ba ang huminay na talo sa semifinals laban sa Mavericks para sa next season? Tirahin na natin yan, pero bago yan, hatsara muna tayo, focus lang sa goal. Okay game, last year ang OKC mga tol, yung first time nila sa playoff, si Makahiya, si G.I. Joe, si Lugendort, si B1, tsaka si Paliton Chet. Tapos yung pamalit nila, si Josh Mancanorgidi, pamalit na ha. Si B2, Aaron Wiggins, Kayson Wallace, si Usman Jeng, Bismack Binomba, Kendrick Williams, tsaka mga bangko, si Gordon Ramsay Hayward, Mike Muscala, tsaka si Lindsey Waters III. Grabe mga tol, no? Bangko si Gordon Ramsay Hayward dito eh. So ano ngayon ang ginawa ng OKC para sa next season? Lumakas ba sila o humina sila? Sinong umalis tsaka sino mga bago? Eto mga tol, si Makahiya, 26 years old, 5 years, $179 million noong 2021. Hanggang 2026 pa siya sa OKC. Si G.I. Joe naman, 25 years old, 4 years, $48 million itong July lang. Hanggang 2026 pa siya sa OKC. Team option yung 2027. Tapos si Lugendort, 25 years old pa lang yan, 5 years, $82 million noong 2022. Hanggang 2025 pa siya sa OKC. Team option din yung 2026. Tapos si B1 mga tol, 23 years old, rookie contract pa to mga tol noong 2022 ha. Kinuha ng OKC yung team option this year. Tapos si Paliton Chet, 22 years old, eto, syempre rookie contract rin yan, 2022. Kinuha rin ng OKC yung team option this year. Aba bata eh. Hoy ano, yung like mo ha, kasimple-simpleng bagay, isang pindot lang, di pa magawa eh. Mag-like ka na. Tapos ito mga tol, si Josh Mancanorgidi, wala na si Mancanor. Na-trade na sa Chicago Bulls, doon na lang siya maghahanap na 16 anyos. Ang kapalit niya, eto, si Alex the Goat Caruso. Meh. Pero last year na ng contract niya, this season. Meh. Eto pa, pang bago, si Isaiah Frankenstein mga tol, 26 years old, ang starting center ng Knicks last season. Nakakuha to ng OKC mga tol, free agent, grabe no? 3 years, $87 million itong July lang. Hanggang 2025 pa siya sa OKC. Team option naman 2026. Tapos si Aaron Wiggins naman, 5 years, $47 million nitong July lang din. Hanggang 2028 pa siya sa OKC. Si Kendrick Williams naman, 29 years old, 4 years, $27 million yung kontrata niya noong 2022. Hanggang 2025 pa siya sa OKC. Team option naman 2026. Tapos si Kayson Wallace naman, 20 years old, rookie contract pa rin to, 2023. Team option naman ang next year. Si Usman Jeng naman, 21 years old, rookie contract rin ng 2022. Kinuha rin ng OKC yung team option this year. Tapos si B2 mga tol, 22 years old, 4 years, $8 million sa kontrata noong 2022. Hanggang next year pa siya sa OKC. At yung rookie nila na malamang hindi pa maglaro ngayon, si Nikola Topic, 19 years old, 6'6 to mga tol ha. Pang 12 nila nakuha to sa draft. Rookie contract syempre, team option 2026. Tapos nakakuha rin nila itong rookie na si Dillon Jones sa trade. 26 pick to ng Knicks mga tol na trade sa OKC, kapalit ng mga second round picks. At yung ibang mga bangko na 2-way contract at mga second round picks nila this year, huwag na natin banggitin. So yung mga nawalang players sa kanila mga tol, si Josh Mancanorgidi na Chicago na, at saka si Gordon Ramsay Hayward mga tol, nagretiro na, 34 years old na lang, retired na. Yung mga bagong players naman nila, si Isaiah Frankenstein, si Alex the Goat Caruso, at yung mga rookies nila, si Nikola Topic, tsaka si Dillon Jones. Ang payroll ng OKC this season mga tol, $159 million. Ang grabe, ang baba no? Kaya nga nakuha nila sa free agency si Frankenstein. Kasi naman mga tol, puro batang players talaga to eh. Ang daming players nila, rookie contract pa eh no? Kahit next season, ang baba talaga ng payroll ng OKC. Sa 2026 malalaki yung payroll nila kapag na-expire na yung mga contract sa mga rookie nila. So malamang ang makita natin this season, yung mga starters nila, merong mababago dyan. Si Makahiya, si Alex the Goat Caruso, si B1, si Lugendort, tsaka si Paliton Chet. Pero ito mga tol ha, kung ako lang ang masusunod, ilalagay ko na sa power forward position si Paliton Chet. Tapos, if first five ko na ngayon si Isaiah Frankenstein sa center position. Para mangyari, twin tower sila no? At hindi kailangan ngayon bantay ni Paliton Chet yung sentro ng kalaban. Tapos syempre, pamalit nila si Lugendort o kaya si Isaiah Frankenstein, si Kayson Wallace, si G.I. Joe, si B2, si Aaron Wiggins, si Nikola Topic, si Usman Jeng, si Kendrick Williams, at si Dillon Jones. Sobrang babata talaga ng mga players ng OKC mga tol. Isang 30 years old, isang 29 years old. Si Makahiya mga tol, 26 years old pa lang. Pangatlo na yan sa pinakamatanda sa buong team nila. Tapos puro 25 years old, tsaka 22 years old yung mga players nila. Babata eh no? So syempre, ang most likely mangyayari dyan, si Makahiya syempre primary score nila, di ba? Last year ba naman, 30.1 points, 5.5 rebounds, at 6.2 assists per game. 53.5% sa field goals, mataas yan ha? At 35.3% sa 3 points. Ang pangatlo sa scoring last year, napakagaling dito sa mid-range. Ginawa pa nga ng OKC nung playoffs, siya na yung pinag-point guard, di ba? Kaya yun, bangkos, Josh Mancanorgidi. Kalamitan ang ginawa nila, isolation kay Makahiya. O kaya pick and roll silang dalawa ni Paliton Chet, di ba? Wala ka naman masasabing pangit kay Makahiya mga tol eh. Inside
outside, scorer talaga to. Complete player talaga to sa scoring. Kahit sa depensa, malakas to no? So expect nyo mga tol, sa 2026, pipirma to, max contract. Ganun to kagaling. Siyempre, paborito kong galaw dyan, yung tulak jumper, diba? May breakdown tayo yan Panoorin nyo lang yung breakdown para makilala nyo pa. Tapos yung second leading scorer nila last year si B1, last year mga tol, 19.1 points, 4 rebounds at 4.5 assists per game. 54% sa field goals, mataas din at 42.7% sa 3 points, nice. Siya naman yung katandem ni Makahiya sa isolation. Kapag hindi si Makahiya yung nasa isolation, for sure, eto yung may hawak ng bola no? At ito mga tol, parang si Makahiya rin to Inside outside score din to, sasabihin na siguro natin, mas mahinang version to ni Makahiya. Pero all in all, para pares lang yung style nilang dalawa Kung mangyari man, mawala sa OKC si Makahiya, for sure, eto papalit, mag-a-average to 25 hanggang 30 points per game. Tingin ko this year baka nga umabot na to 22 hanggang 25 points per game Tapos syempre nandiyan si Paliton Chet, diba? Ang sinabi ko dati na mahihirapan sa NBA. Unang season niya parang okay naman 16.5 points, 7.9 rebounds, 2.4 assists at 2.3 blocks per game. 53% sa field goals at 37% sa 3 points. So far mga tol, maganda talaga yung nilalaro ni Paliton Chet. Except na lang siguro kapag halatang kinakalabaw siya sa loob, diba? Maganda naman yung shooting niya sa labas at maganda rin yung nagagawa niya sa mga pick and roll kasi lob threat siya sa alley-oop Tapos shot blocker pa siya, nakakabutata siya kadalasan sa mga half defense. Pero tingin ko talaga dapat i-move na siya ng OKC sa power forward position para syempre maingatan yung palitong katawan niya. Kaya nga sabi ko kanina, diba, dapat isabay na ng OKC si Frankenstein sa starting center. At ayun nga, si Frankenstein last year sa Knicks mga tol, ito quality center to no? 7.8 points, 8.3 rebounds at 2.5 assists per game, 1.2 steals pa at 1.1 blocks per game pa. Mukhang mababa yung assist niya mga tol no? 2.5 assists per game lang. Pero kung napanood nyo to mga tol, nakapanood kayo ng mga laro ng Knicks dati, marami talaga nagagawa magagandang pasa to 8 assists sa game 2 laban sa Pacers at 9 assists naman laban sa Knicks noong April. So marunong talaga mamasa tong batang to. Pero ang magiging contribution talaga nito mga tol, para hindi na ngayon makalabaw si Paliton Chet sa ilalim. Role player to mga tol malakas pa to sa rebounds. Traditional center ng laro nito, hindi to tumitira ng 3 points, kadalasan sa loob lang talaga yung mga tira nito. Kaya mataas yung field goal percentage niya, 59%. Tapos ito mga tol, yung bago, si Alex the Goat Caruso. Ang goat ni Yeshkel. Last year sa Bulls mga tol 10.1 points, 3.8 rebounds, 3.5 assists, 46.8% sa field goals at 40.8% sa 3 points. Ito mga tol, sinasabi ko sa inyo perfect fit talaga to sa OKC. Kasi pwede itong mag-point guard kapalit ni Josh Mancanorgini, diba? Pero yung malaking pagkakaiba, magaling to sa 3 points 40.8% sa 3 points. So pwede rin siya maging catch and shoot kapag nag-isolation si Makahiya o kaya si B1. Pero importante talaga dito mga tol, role player talaga to. Lahat ginagawa ito sa loob no? Kaya ka paborito ni Yeshkel to At isa pa, legit na 3-and-D player to. One of the best perimeter defenders to sa NBA mga tol Magaling pang mag-steal, 1.7 steals per game, pang-anim yan sa buong NBA. At simple lang maglaro pero matalino talaga to mga tol Tingin ko pa nga dito, siya siguro yung missing link ng OKC at siya yung magbibigay ng veteran presence at championship experience sa team na to. Pagkatapos si Luging Dort naman, malamang maging 6 man na to ngayon mga tol. Kahit pa sa buong buhay niya, first save siya sa OKC Pero kung ayaw nila ng Twin Towers, di ayun, siya pa rin magiging starting power forward nila. Eto mga tol, gusto ko talaga tong si Dort last year 10.9 points, 3.6 rebound at 1.4 assists per game. 43.8% lang siya sa field goals pero naman 39.4% naman sa 3 points. Nice. 3-and-D player din to mga tol At yung maganda rito kay Luging Dort, malakas yung katawan talaga nito. Kaya nga kahit sa power forward, ginagamit siya dati ng OKC Isipin nyo na lang, eto mga tol, pagsabay ngayon ng OKC si Luging Dort tsaka si Caro Goat, ang ganda noon, no? Dalawang player siya na masipag talaga dumipensa Noong 2021 mga tol, nag-average to 17 points per game, mataas no? Pero last year, 11 points per game na lang kasi nga, ang dami namang ibang scores ngayon sa OKC. Pero napaka-useful pa rin talaga nito si Dort. Tapos ito naman mga tol, si Isaiah G.I. Joe, ang resident catch and shoot 3-pointer ng OKC. Sa 5 tira nito kada laro mga tol, 4 doon galing sa 3 points Last year, 6.4 points, 1.8 rebounds at 2.2 assists per game. Pero 41% naman sa 3 points at karamihan doon puro catch and shoot talaga. Dakilang tambay sa 3 points to mga tol At siya yung pumalit sa pwesto ni Josh Mancanorgiti sa starting 5 noong playoffs. Pagkatapos yung pagkatapos mag-decide ng OKC na ay, hindi pala namin kailangan ng point guard kasi sina Makahiya at sina B1, sila na palagi yung hawak ng bola, wala na lang point guard. Ayun, bangko si Josh Mancanorgiti na mahina sa 3 points pero magaling sa 16 points.
Tapos si B2 naman, pamalit nila to mga tol ha. 6'9 lang to eh. Pero kadalasan ginagawa nila itong sentro. 4 points, 3 points, 4 rebounds at 1.6 assists per game. Mababa yung field goal percentage nito mga tol ha. 41.7% lang. Pero naman kasi 36.8% sa 3 points at halos puro 3 points kasi tinitira nito eh. Ito actually mga tol, pwede nilang pan-trade to para sa akin eh. Pero parang malabo nila gawin yun no. Kasi kapag tinirade nila ito, wala na magsasabi ng naisip ko B1? Palagay ko nga B2. Operation Basketball! At tapos si Usman Jeng naman mga tol, 11 pick to ng OKC noong 2022. Ito mga tol, 6'9 to, matangkad na small forward to eh. Pero bihira lang nila gamitin to eh. Bangko sa playoffs to mga tol at malamang i-trade na nila to this year. Tapos si Aaron Wiggins naman mga tol, ito gamit talaga nila to no. Kahit nung laban sa Mavericks, pamalit nila to eh. Last year 6.9 points, 2 points for rebounds at 1.1 assists per game. 49.2% sa 3 points sa regular season, napakataas eh no. At parang si G.I. Joe rin yung laruan nito mga tol. Spot up shooter nila to, pero hindi naman to ganun kagaling sa depensa. Tapos si Cason Wallace naman ang backup point guard nila, pero maliit lang to mga tol, 6'3 lang to eh. Puro 3 points lang din halos at tinitira nito mga tol ha. 41.9% sa 3 points last season, ang taas naman. 6.8 points, 2.6 rebound at 1.5 assists per game. Kaya siguro ang ginawa ng OKC, kinuha nila sa draft malaking gwardiya, si Nikola Topic mga tol, 6'6 yan na point guard eh. Yan, 19 years old lang yan mga tol ha. Pero wala naman yan tira sa 3 points at yan yung hindi ko talaga magets eh. Ang ginawa kasi nila diba, tinrade nila si Joshman Kanorgidi na point guard nila kasi walang 3 points diba? Pero ginawa nila, kumuha sila ng rookie na point guard, wala rin 3 points eh, ang gulo eh, no? Injured pa ata to, bahala kayo dyan. So yun mga tol, no? Para sa akin, for sure, lumakas lalo ang OKC this season. Nadagdagan ba naman sila ng 2 players na magagamit talaga nila sa rotation, kambing pa yung isa, meh! Si Alex, the GOAT Caruso, tsaka si Isaiah Frankenstein na malamang parehong mag-average ng 20 hanggang 25 minutes per game. Yung weaknesses nila last year mga tol, di ba? Walang 3 points yung point guard nila na mahilig this is kaya binangko nila. Tapos si Paliton Chet, minamama palagi sa ilalim. Ayun, may solusyon na eh, no? Sa pagkakakuha nila sa 2 bagong players nila. Tapos ang mabata talaga ng mga players nila, no? At nakalak pa silang lahat hanggang next year pa. So ibang klase talaga itong ginagawa ng OKC mga tol eh. At pwede maging sobrang lakas ng team na to kapag sabay-sabay gumaling itong mga batang to. Pero siguro, palitan na rin nila yung coach nila mga tol eh, no? Walang alam gawin yung coach nila kundi mag-isolation lang palagi kay Makaya. Mas okay pa si Coach Shot. Ay, pares lang pala puro isolation ginagawa. O yan, panghimagas maligay, mga ita ng Diyos mga Nurgidi.